So, good morning, engineering buddies. Here we go again on another day, another set of tutorials in engineering mathematics. So, we are now in differential calculus. So, first topic, last time we discussed what is calculus, how do you find the derivative of a function no, through slope. So, we know that the first derivative is yung nakuha natin yung general formula ng first derivative o mathematical definition ng derivative of a function using slope. Kasi doon lang naman siya nag-umpisa, no? I-rewrite ko lang to kasi mali yung nakalagay. May namali lang ako ng rewrite. So the first derivative, dy over dx, difference in y, over difference in x. So dito mo ilalagay yung limit. Limit as the approaches 0. So f x plus x minus x all over ano yan? Y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus f of x2. Over x sub 2, y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2. X. Mas pala maka-cancel pala to. So, delta x lang siya. Yan. So, sana na-gets naman yan na ang point lang naman yan, nakuha yung derivative of a function using slope. Sa slope mo lang naman pala siya makukuha, no? Slope of a curve. Pero di nyo naman kailangan yan. Pinakita ko lang sa inyo na galing lang sa slope yan. Kasi meron naman tayong mga differentiation formulas. Tapos yung, baka malito kasi kayo, yung ginamit nating example, x squared, no? Pero hindi ganito yung graph ng x squared, ah. So, pinakita ko lang dito yung pagbabago ng points kapag pinagdidikit mo na yung dalawang points, kung paano yung nagbabago yung slope niya, no? So, pinakita ko lang kapag curve, ganito na yung graph natin. So, pero ang graph ng x squared, parabola yan. So, alam naman natin pag ganyan yan, ha? Sana di kayo nalito. Baka isipin nyo, ito yung graph ng x squared, eh. Okay. So, ito, nire-represent niya yung any function. Function of x. Okay. Okay. So, first topic natin this morning is limits of a function. So, ito na naman yung mga kailangan tandaan nyo sa limit of a function. Pero para maintindihan pa natin kung ano ibig sabihin yan, simulan na natin agad sa examples. So, maraming way para makapag-solve tayo ng limits, no? So, yan. So, inalong ko na pala yung mga sagot. Wait lang, ha. Okay. So, tara. So, problem number 1. Sabi, limit ng function y minus sine squared theta raised to 1/2 as theta approaches 0. So, hanapin daw natin yung value. So, sa limits, kapag ganito nakita nyo, itong value na to, you just substitute here in here. Okay? Substitute nyo lang. So, paano natin gagawin? So, magiging limit theta approaches 0 para magiging 1 minus hindi. Bali magiging
1 minus sine squared 0 raised to 1/2 yan. So, yan na. Pwede nyo nang gamitin calculus. Ganyan lang mag-solve ng limits. So, 1 minus sine 0 squared ano yung raised to? So, kulang doon na parenthesis. So, 1. So, 1 ang sagot. So, dito, tama yung sagot natin. Paano ko nasabing ganun lang ang limits? Kasi nandito sa theorems of limits. Yan. Yan. So, dyan lang siya sa theorems and limits, no? Okay? Okay, next. Problem number 2. Limit as x, limit ng function x squared minus 16 all over x minus 4 as x approaches 4. So, dito baka, ang pwede nyo gawin, so 4 squared minus 16 all over 4 minus 4. So, dito, mali na yan. Bakit? Kasi kapag ito, mag-zero yung denominator mo, kapag nag-zero denominator mo, indeterminate yan, cannot be yun. So, kapag ganitong algebraic expression yung binigay sa inyo, meron tayong tatlong methods na pwedeng gamitin. Tuturo ko sa inyo. Method A, you can i-factor out mo, i-factorization mo muna. I-factor mo muna. So, itong x squared minus 16, pwedeng magiging x plus 4, x minus 4, all over x minus 4, as x approaches 4. So, dito makakancel si x minus 4, di ba? 0 na yan. So, makakancel yan. Matitira sa iyo yung x plus 4, which is 4 plus 4 is equal to 8. So, 8 ang sagot. So, hindi naman pwede na magsasubstitute ka agad. I-substitute mo agad yung value ng x dito sa function mo. No? So, kasi kapag lalo na kapag nag-negative, kapag nag-0 yung denominator mo, kasi any number divided by 0 is undefined, indeterminate. Hindi pwede sa mathematics, no? Sa calculus. Okay? So, ang gagawin mo kapag may binigay kang ganitong algebraic expression, i-factor mo muna. So, may method A yan. No? So, sa method B, si L'Hopital's. So, ito yung isa sa mga famous rule in finding the limits of a function. So, di ko alam pinakabasa dyan. Natatandaan ko lang ng college, L'Hopital's ang tawag dyan. So, paano ba si L'Hopital's rule? Ang sabi si L'Hopital's rule, kunin mo lang yung derivative ng function. Ayun, no? Kung may given ka na limit of f of x, limit ng function of f of x over g of x as x approaches a. So, kunin mo lang daw, is equal lang siya sa limit ng first derivative ng f of x over first derivative of g of x. As doon ka mag-substitute ng value ng x mo. So, paano yan? So, kunin lang natin yung derivative ng numerator and denominator. So, dito, so, limit ng x squared minus 16 all over x minus 4 as x approaches 4. Ang nilalagay nila, minsan ginaganyan pa nila yun divide by 0, 0. So, kapag nakuha natin, ano ba yung derivative ng x squared minus 16? Just 2x. Derivative ng x minus 4 is 1. So, as x approaches 4, so magiging 2 times 4 all over 1, so 8. So, ganun lang. So, ganyan si L'Hopital's rule. So, same lang din naman sila na sagot.
Ulitin ko lang So, sa method A natin, kapag binigyan ka ng ganitong function, i-factor out mo muna. Huwag kang basta mag-substitute, lalo na kapag 0 yung denominator mo. Next, L'Hopital's rule, just find the derivative of the function. Hindi mo, pag ganito kasi, kapag normal differentiation, di ba gagamit ka dyan ng v, derivative nitong u, plus u, derivative ng v, over v squared. Kapag ganyan, over v squared. Pero hindi mo na kailangan gamitin pa yan ngayon. Kunin mo lang yung first derivative ng numerator and denominator. Okay? So, sa letter C, ito pinakamadaling pinakamadaling rule using calculator. Set ka lang ng any values nung x na malapit dun sa value. Kunwari, ito, 4. Yung pinakamalapit dyan is 3.999. I-set mo lang. Kapag kunwari, 5 yung bigay sa'yo, x approach is 5. So, 4.9999 yung gamitin mo. Kapag 1, use 0.9999. Okay? So, ito, kapag nakuha mo na yan, substitute mo lang dito. Substitute mo lang agad sa ano. So, di ba ang given sa atin yung x? So, 3.9999 squared minus 16 all over 3.9999 minus 4. O, kalkihin natin. Kapag kinalkin nyo, so 7.9999. O kapag ano, di 8. So, pare-pareho sila na sagot. Okay? So, yan. Ganyan lang tayo mag-solve ng limits of a function. Method A, factor out mo, tapos doon ka mag-substitute. Method B, L'Hopital's rule, find the derivative of the numerator and the denominator. Or, hanapin mo lang yung derivative ng function. The letter C, using calculator. For board exam purposes, ito na yung pinakamadali and pinakamabilis na kailangan na magagawa mo. And yung principle na yan can be applied to any type of problem, okay? Basta ang tatandaan nyo lang, yung x, kunwari, as x approaches something, we substitute a number that is very close to that number. Okay, kunwari may given ka, x is equal, as x approaches infinity, ang gagamitin mong value ng x dyan is, pwedeng ito. Yan, ganyan. Okay? So, yan na muna tayo sa limits of a function, no? So, meron pa tayong couple of examples pa sa limits of a function para ma-practice pa natin itong mga method na to. Yan. So, yan. For more engineering tutorials, please like and subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated tayo sa future pa nating tutorials. So, keep watching. Happy learning and padayon engineers.